Dahil sa mahabang pila sa pagkuha ng lisensya, marami ang naiengganyong pumatol sa mga fixer para mabilis ang proseso. Aminado mga taga-LTO at maging mismong bagong hepe nila na may tauhan ng ahensya na kasabwat ng mga fixer. Narito ang aking special report. Nagkalat pa rin sila sa magkatabing tanggapan ng LTO at LTFRB sa East Avenue sa Quezon City. Alok nila, mas mabilis daw na serbisyo sa tamang presyo. Mga fixer. Sa dami ng mga nakausap namin, wala ni isang pumayag na humarap sa kamera. Mahigpit na raw kasi ngayon mula nang nagbago ng pamunuan. Sa aming pagtambay sa isang tindahan sa gilid, nakilala ko si Ann, hindi niya tunay na pangalan. Nagtitinda lang daw siya at hindi raw siya fixer. Pero alam raw niya ang kalakaran sa mga fixer na araw-araw niya nakakasalamuha. Kung gusto mo halimbawa ng renewal ng non-professional driver's license na 45 minutes lang, 1,200 pesos ang singilan, pero ang nakaresibo, 418 pesos lang. Sandaan sa empleyado para mapabilis ang picture, pero matagal pa rin yung releasing. Maiwan dito sa picture yung mga 600. Pero kung tutuusin ang kakulangan ng kalidad at bilis ng serbisyo sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng LTO, ang dahilan kung bakit may mga fixer. Ito ang idinadahilan ni Aling Corazon kung bakit siya pumatol sa serbisyo ng fixer kamakailan. Kung gusto ko lang bumili sa proseso, hindi na ako mahirapan. O di natural, dadaan ka sa fixer. Batid ng LTO ang problema at batid din nilang ang mga fixer, hindi lamang mga tagalabas kundi ang mga tagaloob din nakasabwat at kahati nila sa kita. Mismo ang bagong LTO chief na si Edgar Galvante, minsan na raw nakita at naranasan ng kalakaran. Napansin ko na tumigil siya sa pag-asikaso pagkatapos may kinausap sa loob na lumapit sa kanya, may inabot na papel at yun muna ang inasikaso. Instead na tapusin niya muna yung transaction ko. Hindi raw papayagan ni Galvante ang ganitong siste. Kung nag-iisip sila ng paraan paano lang ma-skirt, kami rin nag-iisip ng paraan para ma-skirt yung i-skirt nila.